What's up mga kalupa? Time check! Amoy lupa ka na ba? Tara, samahan niyo ako sa aking 3-month-old garden. Nag-umpisa lamang ito sa plain na lupa at kinultivate namin ng aming pamilya at ginawa itong hobby. So ngayon, ito na siya. Marami ng greenery at may mga ilan-ilan na na-harvest. So ano na nga ba yung mga na-harvest natin sa ating 3-month-old garden? So, dito, meron tayong mga okra. Nag-umpisa lamang to sa isang puno ng okra. Napakaliit lang niya nun. Tapos, parang nabansot. Tapos, nagkaroon siya ng bunga. Pinatanda lang natin yung bunga at kinalat na natin yung mga buto. So, yung mga nakikita nyo dyan, nakasama niya, ayun na yung galing sa nag-iisang puno ng okra. So, si mother, lagi siyang nagsisigang o kaya mga gulay-gulay, hinahalo niya to yung okra sa kanyang lutuin. So maganda rin po itong okra dahil mayaman to sa vitamina A at C. Ganon din as antioxidants na nakakatulong para pababain yung mga risk ng mga serious health condition katulad ng cancer, diabetes, stroke, and heart disease. Meron din tong good source ng magnesium tsaka folate. Nakakatulong po ito sa mga nagbubuntis. Maganda rin sa digestion. So, wag nang kayong matakot kumain ng okra dahil marami nga po itong benepisyo sa katawan. So, dito po meron din tayong siling mahaba. Ito yung siling panigang. So, harvestin lang natin dahil sayang naman kung hindi. Dahil malapit na po siya sa mature level niya. So, nakakatuwa din tong puno na to dahil ang liit niya pero yung bunga niya ay hitik din naman talaga. Kaya, nasabi kong kailangan magtanim pa ako nito ng marami. So, yun. Kasi nga po, yung pamilya namin napakahilig talaga sa mga sinigang. So, isa to sa mga ingredients na kailangan nila dahil lagi nga pong nagsisigang ang aming pamilya. Meron din po tayo ditong mga alugbati. So, nakakalat lang po ito sa garden. So, kilala po ang alugbati bilang Malabar spinach. So, syempre, mas kilala po siya sa atin bilang alugbati. Nakaka-prevent po ito ng constipation, nakaka-fight against heart disease, nakaka-prevent din ng diabetes, at nakakaganda ng eyesight. Stronger teeth din po, and good for brain function, nagbibigay ng strong bones, at mild laxative po siya. Pwede rin siyang remedy for headache, inflammation, at nakaka-relieves po siya ng ulcer. So, masarap din po itong ihalo sa sardinas. So, pwede rin po siyang pangsahog, lalo na si mother. Gustong gusto ko po yung tinola, manok, tapos ito po yung isasahog na gulay. So, napakasarap po ito na gulay na to, hindi nakakasawa. Nga pala, mahal din to sa palengke. Nagtanong ako nung nakaraan, 20 isang tali. Tapos yung isang tali niya, napakakonti lang. So, yun. Sabi ko talaga, magtatanim na ako ng mga gulay namin na pwedeng ihalo sa mga lutuin. Dito po, kinukuha ko lang yung mga dahon niya at saka yung mga bata pa na tangkay ay pwede nyo nang gupitin yung pinakatalbos. So, yun yung pwede nating lutuin dyan at pwedeng kainin. So, again, kumain tayo ng gulay kasi maganda po ito sa katawan natin. Huwag kayong matakot kumain ng gulay. Maganda rin na meron tayong sariling tanim kasi sigurado tayo na organic ito at walang mga chemical na nakahalo kasi yung mga nabibili natin sa palengke panigurado may mga chemical content pa rin po yun at di kaya ng hugas lang. At least dito sure na sure tayo na lahat ng yan ay organic. Iba rin sa pakiramdam yung pinagtrabahuhan mo tapos ngayon na harvest ka na. Yun yung pinaka
nakakatuwa sa pagtatanim. Dahil sabi nga nila, kung may itinanim, may aanihin. So dito, ito ay kakainin ng pamilya, kaya nakakatuwa kasi nandito lang siya sa garden. Libre na ang ulam. Kaya sana kayo ay magtanim na rin kahit maliit sa mga paso. Ganun lang kasi ako dati, nasa paso lang kami dati nagtatanim sa rooftop ng aking biyanan. So dito kung makikita nyo ay pinupron ko na yung ating okra nang sa ganon makapag-focus yung grow nung fruits niya para hindi na mag-aksaya ng energy dun sa dahon. So ayan, sabi sa inyo kalat-kalat lang dito yung alugbati. So dito kumuha din tayo ng mustasa. So ihahalo natin yan kasi meron pa si mother sinigang sa miso kagabi. So lalagyan ko lang ng konting gulay para initin para may fresh pa rin tayong gulay. So yun, dalawa. Eto na siya. So naitanim pa akong bago niyan. So ito yung mga na-harvest natin. Mangga galing sa kapitbahay na laglag sa bakod. Tapos may mga ilan tayong okra. Ayan, 9 na perasong okra. Tapos ito pong siling panigang, alugbati. Ayan, nakasakto na yan pang ulam mamaya. At yung mustasa. So ito po yung mga na-harvest natin ngayong araw. Ayan. So may pahabol pa pala kasi itong bell pepper natin gusto nang magpaani talaga. So ayan, kinuha ko na para maisahog dun sa kung ano mang iluluto ni mother. So ayan siya. Tinanim lang din po natin to nung April at namumunga na po siya ngayon. Ito yung sweet pepper natin. Ayan po. At meron pa tayong nakuhang nag-iisang mushroom, Bolba mushroom. Marami pong salamat. Bye!